Center of God's saving work in 1 Corinthians 15:1-4. So bago natin pag-aaralan ang ating lesson sa umaga ito, tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa isang pagkakataon na inyong pinagkaloob sa amin. Salamat sa presensya ng bawat isa. Salamat, Panginoon, na sa oras na ito ay aming salisikin, pag-aralan ang inyong mga salita at tulungan kami sa pamagitan ng banal na Espiritu na ipaunawa, ipaintindi ang mga bagay na patungkol po sa iyo. Maraming salamat po at sa namin pinagkakatiwala ang lahat sa pamamagitan ng aming Panginoon Jesus. Amen. The cross of Christ is the center of God's saving work. So kumbaga, kung pag-usapan natin ang kaligtasan, ang cross ang pinakabasihan po natin para tayo maligtas. 1 Corinthians 15:1-4. Verse 1, Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. For I delivered unto you first of all, which I also received, how that Christ died for our sins, according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day, according to the Scriptures. So ulitin ko po ang basihan para po tayo maligtas, yung cross. Yung mensahe ng cross, yun po ang pinaka-basis po para tayo maligtas. Karamihan po hindi masyadong pinag-aralan kung ano ba ang ginawa ni Kristo mismo sa cross. Karamihan ngayon, ang birth ng Panginoon ang kanilang sineselebrate. Ang birth ng Panginoon, yung kanilang yung inaalala. Okay? Pero, ang pinaka-importante, actually, yung ginawa niya mismo sa cross. Kasi, siya'y namatay para tayo maligtas. Siya'y namatay para tayo maligtas. Sino ba dapat ang mamatay? Sino ba dapat ang parurusahan? Di ba yung makasalanan? Bakit si Kristo namatay? Hindi naman siya nagkasala. Bakit siya yung namatay? Yes, dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, inaalay niya ang kanyang sarili para tayo na may maligtas. Basahin natin yung Romans 5:8 para malaman natin. Sa 5:8, But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Nung tayo'y makasalanan pa, si Kristo'y namatay. Dahil bakit? Mahal niya tayo. Idagdag natin yung 2 Corinthians 5:21. 2 Corinthians 5:21, For He hath made Him to be sin for us who knew no sin, that we might be made the righteousness of God. So sa verse na ito po, si Kristo ay namatay para tayo po ay maligtas, para tayo po ay magkaroon ng righteousness. The cross of Christ is the center of God's saving work. Mayroon tayong mga ilang bagay kung ano yung mga benefits na makukuha natin kung tayo naniwala sa Kanya. Paul explains many positive effects or benefits that flow from Christ's death on the cross. Number 1, forgiveness of sins. Ito po ang una, mga kapatid, na benefits na masusumpungan natin kung tayo naniwala sa Kanyang ginawa. Ano po ang una na makakamtan natin? Kapatawaran sa ating mga kasalanan. The cross makes forgiveness possible through Christ's sacrifice. In Him we have redemption
In Him we have forgiveness of sins. Tandaan po natin yan, mayroong katubusan, mayroong kapatawaran kung tayo'y maniwala sa Kanyang ginawa sa cross. Ephesians 1:7, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. So this verse highlights that believers receive liberation or redemption and pardon for their sins through Jesus' sacrifice or His blood, all made possible by God's abundant, undeserved favor. That's grace. Ang forgiveness pala, mga kapatid, ang kapatawaran pala na mayroon sa atin, naranasan natin, ito po ay nangyari nung tayo naniwala sa Kanyang ginawa sa cross. Mayroong kapatawaran. Kung maniwala tayo sa Kanyang ginawa mismo sa cross, mayroon pong kapatawaran sa ating mga kasalanan. So ano ang epekto nun? Our sins are forgiven and guilt is removed. Ang ganda, no? Yung ating mga kasalanan ay mayroon ng kapatawaran. Yun yung epekto kung tayo naniwala sa Kanyang ginawa sa cross, and then guilt is removed. Ito ba ay nangyari nung siya'y ipinanganak? Hindi. Ito po ay nangyari nung siya'y namatay, nung Kanyang inaalay ang Kanyang sarili doon sa cross. At kung paniniwalaan ito ng mga tao, magkaroon ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. Yan po yung una. At yung pangalawa, justification. Ano po yung justification? Pinawalang sala or inaaring ganap. Justification or being made right with God. Yan po ang magiging estado natin. Aside from forgiveness, na naranasan natin yung kapatawaran, ngayon naman maranasan natin yung mapawalang sala. Ang taong makasalanan, pag ito'y naniniwala sa ating Panginoon, siya'y pinawalang sala. Therefore, hindi siya mapaparusahan. Bakit? Ang tao ay napawalang sala, parurusahan ba? Hindi. At ang ginawa ng Panginoon para hindi tayo maparusahan ay pinawalang sala niya ang mga naniniwala. Kaya hindi tayo under doon ilalim sa punishment ng ating Panginoon dahil tayo ay napawalang sala. Sino ang naparusahan? Ang Panginoon. Tayo, hindi tayo recipient ng parusa ng Diyos dahil ang Kanyang galit ay napunta doon sa Kanyang anak. Kaya yung anak niya ang namatay. Si Jesus Christ. So, ang nakita sa atin, justification. Ang nakita sa atin, righteousness ng Panginoon. Ang nakita ng Diyos Ama sa Kanyang anak, yung kasalanan ng tao. Kaya, ang namatay yung Kanyang anak. Kasi ang nakita ng Diyos Ama, yung kasalanan ng tao na sa Kanya, siya yung namatay. Wala nang nakitang kasalanan sa atin, kaya tayo po ay napawalang sala. Nakuha niyo? Paul teaches that believers are declared righteous because of the cross. Diniklara ng Panginoon na righteous ang mga believers. Hindi na po nag-undergo ng parusa. We are justified by His blood. Romans 5:9, much more than being now justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. Ibig sabihin, believers are declared righteous. Anong ibig sabihin? Believers are declared righteous. Ang mga nanampalataya ay diniklarang matuwid. Ang mga mananampalataya diniklarang matuwid sa harapan ng Panginoon or justified through Jesus' sacrificial death or blood, and they can be certain of being saved from God's coming judgment or wrath. Ulitin ko po, mayroong judgment, mayroong puot ang Diyos sa mga makasalanan, pero sa puntong ito, wala na po. Bakit? We are declared righteous in the sight of God.
So, ang verse na ito nag-emphasize the security of salvation for those reconciled to God through Christ, atoning sacrifice. Kailan niya ginawa? Nung siya namatay sa cross. Building on the idea that if God saved enemies, He will surely save and reconcile people. Ano ang epekto noon? We are accepted by God, not condemned. Ganun po. Kaya ang mga mananampalataya ngayon, tinitignan ng Panginoon matuwid. Okay? Tinitignan ng Panginoon na ang mga believers ay matuwid. Diniklara niyang righteous, na justified freely by His grace. Kaya, ang mga mananampalataya ay hindi po parurusahan ng ating Panginoon. At ang parusang ito ay tumutukoy sa dagat-dagatang apoy. Hindi na po kasama doon ang mga mananampalataya. Bakit? Diniklara ng Panginoon na matuwid sa kanyang harapan. Pangatlo, reconciliation with God. Isa pang benefits na makukuha natin sa work ng Panginoon sa cross ay yung reconciliation with God. Ibig sabihin, nung tayo ay malayo sa Panginoon, tayo ay naging malapit sa Kanya. So, reconciliation from enemies to friendship. Reconciliation from enemies to friendship. Tayo ay na-reconcile sa ating Panginoon. Isa yan sa ginawa ng Diyos. Isa yan sa plano ng Panginoon nung si Kristo ay namatay sa cross. Ang purpose doon na ang taong makasalanan, ang taong kaaway ng Diyos, ito po ay maibalik sa Kanya. Reconciliation with God. So the cross restores the broken relationship between God and humanity. Tandaan po natin yung kasalanan, yun po yung nagpalayo sa atin sa Panginoon. Pero dahil sa cross, ano pong ginawa? Ni-restore ang ating broken relationship. Dahil doon sa cross na yun. Kaya ulitin ko po, huwag nating kalimutan na ang cross ng ating Panginoon, the cross of Christ, yung ginawa niya mismo doon, yun yung dahilan na tayo ay mailapit sa Panginoon. Restores the broken relationship with God and humanity. So we were reconciled to God through the death of His Son. Anong sinasabi sa Romans 5:10? For if, when we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son, much more being reconciled, we shall be saved by His life. And it says that since believers were reconciled to God through Christ's death, while enemies, they will be even more assuredly saved by His life. Now that they are reconciled, highlighting God's immense love and the completeness of salvation through Jesus Christ. Ito pang maganda dito, yung salvation natin ay complete na. Hindi natin pinagtatrabahuan para tayo maligtas. Ang salvation ay complete na ginawa ng ating Panginoon. Ang part lang natin maniwala doon. Ang part lang natin, paniniwalaan natin yung ginawa mismo ng ating Panginoon sa cross. Hanggang ngayon po, yun ay effective. Anong sinasabi sa 1 Corinthians 1:18? 1:18, for the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God. Meron pong power ang cross to save. Kaya ang mensahe po na dapat nating paniniwalaan upang ang tao'y maligtas, mensahe ng cross. Hindi yung birth na sineselebrate pag December. Sineselebrate yung birth ng Panginoon. Pero actually, hindi naman December ipinanganak ang Panginoon. Walang record sa Bible. Pero halos lahat inaalala yung kanyang birth. Paano yung ginawa niya sa cross? Mayroon bang nakaalala? Wala. Laging birth nila pag December, laging birth yung issue.
nasa manger, kasama yung mga wise men, at yung mga shepherds, laging gano'n, di ba? Nasaan na yung pinaka ginawa ng Panginoon para ang tao ay maligtas? Wala. Kaya ito po'y pinag-uusapan natin. Instead na mag-focus tayo sa birth, i-try natin i-focus ang ating attention mismo sa ginawa niya sa cross. So, ang epekto noon, peace. Okay, magkaroon ng kapayapaan. Kaya sa Ephesians chapter 2, 14. Ephesians chapter 2, magkaroon tayo ng kapayapaan dahil si Kristo mismo yung ating kapayapaan. 14, Ephesians 2. For He is our peace, who hath made both one and hath broken down the middle wall of partition between us. Nagkakaroon po tayo ng kapayapaan sa ating kaisipan. At yan po'y nangyari nung tayo naniwala sa ating Panginoon. Next. Victory over sin. So the power of sin is broken through Christ's death. So our old self was crucified with Him. Romans chapter 6 verse 6, knowing this, that our old man is crucified with Him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. So this verse explains that believers' sinful nature, their old self, was spiritually crucified with Christ, ending sin's power and freeing them from being slaves to it, allowing them to live for God instead. Mayroon pang isang verse na sinabi dito sa Galatians 2:20. I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Tandaan po natin, the power of sin is broken through Christ's death. Ano pong nangyari sa old self natin? Crucified with Him. Sino po yung nabubuhay na sa atin? Ang Panginoon mismo ang nasa atin. So the believers can live a new, transformed life. Kaya nga ang tawag sa mga believers ngayon ay body of Christ. Transform. Ang ating buhay ay transform, binago ng Panginoon. Mayroon pang isang verse na ang nasa Panginoon ay bagong nilalaw. 5:17, 2 Corinthians. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Kung ang tao ay naka kay Kristo, siya po ay bagong nilalang. Siya po ay bagong tao. Siya po ay transformed person. Ito naman yung panglima. Freedom from the law's condemnation. Paul explains that the cross frees believers from the curse of the law. So hindi tayo ilalim o saklaw ng kautusan dahil sa ginawa ng Panginoon, ang tao ay pinalaya doon sa cross. Pinalaya doon sa curse. Pinalaya tayo doon sa curse. Freedom from the law's condemnation. Christ redeemed us from the curse of the law. Anong sinasabi sa Galatians 3:13? Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us. Sino po yung nagiging curse? Sino po yung naging sumpa? Ang Panginoon. Okay? Being made a curse for us, for it is written, curse is everyone that hangeth on a tree. Sino po yung naibitin sa punong kahoy? Sino po yung napako sa cross? Si Christ, siya yung nagiging curse. Di ba tayo dapat? Hindi po nangyari yon. Si Kristo po, inako niya. Yung curse, inako niya, kaya siya yung nagiging curse. Siya yung nagiging sumpa. At siya po ang naparusahan. Meaning, Jesus took upon Himself the condemnation of the law, like crucifixion, and which was seen as a curse. So believers through faith could be freed from
that curse and receive God's blessings by faith in Christ. Hindi na po curse. Blessings na po ang tinatanggap natin, mga spiritual blessings na tinatanggap natin by faith in Christ. So, freedom from condemnation and fear. Isa yan sa benefits na ating nasumpungan, nakuha galing sa Panginoon. Yun yung isa sa mga epekto sa ginawa niya sa cross. Na ang mga tao na dating ilalim sa condemnation ay pinalaya. Okay? Binigyan ng kalayaan. Ang mga tao na nailalim sa mga kautusan ni Moses ay pinalaya po pag siya'y naniniwala sa mensahe. Pag siya'y naniniwala sa finished work ng ating Panginoon sa cross, o naniniwala siya sa message of the cross, siya po'y napalaya doon sa kautusan na nagkontrol sa kanyang buhay. Freedom from condemnation and fear. Ano po yung number 6? Peace between Jews and Gentiles. Anong ibig sabihin nun? Ang Israel at saka Gentiles kasi ay pinagsama, pinag-isa, equal footing. Wala na pong pagkakaiba ang Hintel at saka mga Hudyo. Gusto kong basahin ang Romans 10:12. Romans chapter 10 verse 12. For there is no difference between the Jew and the Greek, for the same Lord over all is rich unto all that call upon Him. Sa Galatians chapter 3:28, ganun din po. Verse 28, there is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free. There is neither male nor female, for ye are all one in Christ. Kailan po nangyayari ito? After the death of Christ. After po ng tao'y naligtas, pagkatapos ng tao'y niligtas ng Diyos, pinag-isa niya ang Hudyo at saka mga Hintel at magkakaroon ng kapayapaan. Kaya dito sa Ephesians 2:14-16, for He is our peace, who has made both one, and hath broken down the middle wall of partition between us, having abolished in His flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances, for to make in Himself of twain one human, so making peace, and that He might reconcile both unto God in one body by the cross, having slain the enmity nearby. Dito po sa binasa natin, sa tingin niyo po mayroon ba pagkakaisa ang mga Jews at saka mga Gentiles? Yes. Noon wala pong ganon na pagkakaisa. Ang mga Israel at saka Gentiles hindi po parehas ang estado. Hindi po equal ang estado ng mga Israelites at Gentiles before the death of Christ. Pero sa puntong ito, after the death of Christ, Jews and Gentiles alike. Pinagsama. Kung naniniwala sa ginawa ng ating Panginoon. So the cross removes division between people. Noon ba mayroong pagkakaisa ang Israel and Gentiles? Wala. Mayroon pong wall of partition, kaya ang ginawa nga ng ating Panginoon, inalis niya yung wall, yung pader na nag-divide sa dalawang group. Dito po sa dito nga sa binasa natin, for He is our peace, who has made both one and hath broken down. Yan po. Inalis niya yung wall of partition, broken down the middle wall of partition between us, and then ano po yung inabolish niya para pagsamahin yung dalawang group? Nandoon yung law of commandments at mga ordinances. So nung nawala yan, ang nangyari, ito po, yung dalawang group ginawang one new man. He might reconcile both unto God in one body, yung Hudyo at saka mga Hintel, by the cross, and having slain the enmity,
thereby. So the effect, unity in Christ across cultures and backgrounds. Hindi na yung issue. Jews and Gentiles ay parehas na ang estado sa panahon natin ngayon. Hindi na katulad noon. Kaya yun po ang napakaganda. At ito po yung nangyari dahil sa ginawa niya sa cross. Next, pang-pito, the defeat of evil powers. Paul teaches that the cross was a victory over spiritual forces. He disarmed the powers and authorities. Colossians 2:15, and having spoiled principalities and powers, he made a show of them openly, triumphing over them in it. Kaya, kung ating pinaniniwalaan ang mensahe doon sa cross, magkaroon tayo ng victory or victorious po tayo over spiritual forces. Kasi bibigyan niya tayo ng armor. Okay, bibigyan niya tayo ng armor para mapaglabanan ang mga atake ng mga demonyo. Dito po sa Ephesians 6, mayroon tayong binigay na armor, whole armor of God. Ephesians chapter number 6, verse 11, put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. 13. Wherefore take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. So ganun po, defeat of evil powers. Sabi ni Apostle Paul, ang cross, the cross was a victory over spiritual forces. So Christ triumphs over evil. So hindi ibig sabihin na nung namatay si Kristo, panalo si demonyo. Hindi niya nakita na yung namatay, nag-resurrect. Hindi po kung nananatili sanang patay ang Panginoon, panalo ang demonyo, panalo si Satanas. Pero yung si Kristong namatay ay nag-resurrect. At doon po wala ng kapangyarihan ang kamatayan. Bakit? Dahil nung siya nag-resurrect, hindi na siya mamamatay. Ganon din po tayo mga kapatid. Sa mundong ibabaw tayo ay mamamatay, pero pangako ng Panginoon, lahat ng naniniwala sa Kanya ay mabubuhay din. Pag nabubuhay, makakaranas pa ba ng kamatayan? Hindi na. Forever with the Lord na po tayo. Okay? Ito po yung last. New life and hope. Isa po sa epekto sa ginawa ng ating Panginoon sa cross. Kung ito'y paniniwalaan, magkaroon tayo ng new life and hope. The cross leads to resurrection, life, and future glory. Yes, kaya nga, we are waiting for the caught up or rapture. Yun po yung inaantay natin. Yung mga namatay, sila po mag-resurrect. And then magkaroon ng glorification in the future. At makakasama natin ang Panginoon magpakailanman. If we die with Christ, we shall also live with Him. Romans 6:8. Now if we be dead with Christ, we believe that we shall also live with Him. Pangako niya yan. Mayroong verse na nagsabi dito sa Philippians 3:21, who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto His glorious body, according to the working whereby He is able even to subdue all things unto Him. Ito po yung napakaganda dito. Yung ating katawan ay mabubulok. Pero sabi niya, papalitan ng glorious body. Papalitan ng katawang hindi na nabubulok. At yun po yung inaantay natin. Ano po ang naging epekto dito? Ano po ang naging effect? Hope now and eternal life ahead. Bilang pagtatapos, according to Apostle Paul, ano sabi niya? The cross of Christ brings, number 1, forgiveness.
Number 2, justification. Number 3, reconciliation. Number 4, freedom from sin and condemnation. Number 5, unity among believers. Number 6, victory over evil. Number 7, new life and hope. So for Paul, the cross is not defeat. It is God's power and wisdom for salvation. Manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataon na inyong pinagkaloob. Salamat sa presensya ng bawat isa. Salamat sa inyong mensahe. Nawa, ang mga bagay na ito ay mananatili sa aming puso't isipan at patuloy niyo pong palakasin ang aming pananampalataya. Patuloy niyo po na ang bawat isa ay lumago spiritually upang sa kabila ng mga pagsubok ay nananatili pa rin na kumakapit o lumalapit, nananalangin po at nananalig po sa inyo. Maraming salamat, dakilang Diyos, at sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po.